Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Mawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Mawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid. Tayo ngayon ay nasa 3 araw ng nobena para sa Mahal na Birhen ng Buena Hora. Ginugunita din natin ngayon ang kapistahan ni Santo Domingo, tagapagtatag ng Dominican Order. Ating ngayong ihanda ating sarili para sa ating banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayan na naway tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo, maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo, ang namuhay bilang tagapangaral ng maaasahang katotohanan mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila at hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitin pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain,
tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan ay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Hindi mo nanais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, nakarapat dapat, ay ang pakumbaba at pusong mapagtapat. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbang banal na daikang kamatayan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos, hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas.
hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Ang ating ebanghelyo ay hango sa Mateo 16, chapter 16, verses 13 to 23. Yung pagtatalaga ni Jesus ng ating simbahan sa bato na si Pedro. Una, nang dumating sila sa Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang mga alagad, sino raw ako? Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At ibinalita nila yung kanilang narinig. Sabi ng ilan, si Juan Bautista kayo, si Elias, si Jeremias, o isa sa mga propeta. Pero yung pagtatanong na yun, naging napaka-personal. Para sa inyo, sino ako? At sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya naman pinuri siya ng ating Panginoong Hesukristo, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inilahad sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At doon niya sinabi, at sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Anumang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Anumang ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang mga alagad na huwag sasabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang Kristo, ibig sabihin, pinili, nilagyan ng banal na langis sa ulo, at tagapagligtas. Tagapagligtas. Kaya nga po, Hesukristo, ang ating Panginoong Hesukristo, ay nariyan ang kanyang pangalan, ang poong Jesus Nazareno. Pero, pinuri man siya ni Jesus, bandang baba ng ating ebanghelyo, pagkatapos na si Jesus magsabi naman, ang anak ng tao ay kailangan tumungo sa Jerusalem upang harapin niya ang mga pagsubok. Mga pagpapahirap ng matatanda ng bayan, mga iskriba, at mga, kumbaga, saserdote. Hindi lang siya pahirapan, kundi papatayin. Pero nagsabi naman ang Panginoon, pero sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Dito, sinabihan siya ni Pedro, dinala ang Panginoon sa tabi. Sabi niya, Panginoon, huwag po sanang ipahintulot ng Diyos na mangyari ito sa inyo. Akala ni Pedro, pupurihin siya ni Jesus. Ay, salamat sa concern. Pero sinambit ng ating Panginoong Jesucristo, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sa atin po, gusto po natin yung kaluwalhatian. Amen? Pero bago ang kaluwalhatian, marami munang pagsubok na pagdadaanan. Di po ba? Kumbaga tayo ay nangangarap ng langit, pagsikapan natin. Gawin natin yung magagawa nating mabuti para makamta natin ang kalangitan na pinagkakaloob sa mga sumusunod sa yapak ng Diyos. Kung baga, sabi ni Pedro, wag na yung, okay na yung kaluwalhatian, wag na yung paghihirap. Akala ni Pedro, pupurihin siya ng Panginoon. Ngunit sinabihan siya ng Panginoong Hesukristo, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas, ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Tayo po, madalas po ba, ayaw natin ng mga pagsubok?
Gusto natin madalian. Pag mag-exam, kung paano makakapasa ng madali, yun na. Ay, hindi po. Hindi po ganun. Kailangan natin pagsikapan yung bagay na gusto natin. Amen? Si Carlos Yulo, ilang goals meron siya? 2. Disiplina. Talagang training ang kanyang ginawa. Kung baga, pagbibigay laan, oras sa ensayo, disiplina sa katawan, para makamit niya yung kanyang physical fitness. Kaya naman, nakakuha siya ng medalyang ginto. At yung ating unang gold medalist, di ba, noong 2021 sa Japan, Tokyo, Japan, si Heidelin Diaz, babae, pero weightlifter naman. Na kahit yung kanyang mga kapatid, sinasabihan siya, ano ba yung sports na pinasok mo? Daig mo pa yung lalaki ko magbuhat. Pero yun ang kanyang passion. Yun ang kanyang gusto. Kaya naman, pinagsikapan niya. Pinagsikapan. At sa kasaysayan ng Olympics sa ating bansa, siya, si Heidelin Diaz, ang nagkamit ng unang medalyang ginto. So, ibig sabihin, bago makamit yung mga reward, pagpapala, kailangan mo nang dumaan sa mga pagsubok. Kahit ang ating Panginoong Hesukristo, bago siya muling nabuhay, kailangan niyo munang harapin ang mga pagsubok. Pagdura sa mukha, pagtatatwa sa kanya, pagpapasa ng krus, pagpapako sa krus, pagtatawa ng bayan sa kanya, maging ang kamatayan. Maging ang kamatayan. Pero namatay siya, opo, pero ayon sa kasulatan, nabuhay siyang muli pagkalipas ng 3 araw. So ibig sabihin mga kapatid, ang buhay pala, bago natin makuha yung ating pinakamimithi, kailangan muna nating pagsikapan. Kaya nga, yung ating pang-araw-araw na ginagawa sa buhay, mga pagsubok ito na dapat nating gawing training sa ating sarili. Pagdidisiplina. Gagawin nating mainam dahil ang ating Panginoong Kristo man, siya ay nagbata, nagpasa ng krus, ipinako, namatay, ngunit muling nabuhay. Bago niya nakamit ang kaluwalhatian, dumaan muna siya sa napakaraming pagsubok. Alam niyo po sa St. Jude, sa parokya namin, maraming mga nobina para sa kanilang board exams. At nakikita ko sa kanila yung pagsisikap nila, yung kanilang pagtsatsaga, pagdadasal, pag-aaral, pinagsasabay yung dalawa. Pero nahihirapan man, pagkatapos na silang makapasa, kitang-kita naman sa kanilang mukha yung saya. Lalapit sa akin, Father, teacher na po ako. Father, lawyer na po ako. Father, doktor na po ako. Engineer. At marami pang iba. Isa ang sinasabi ko, congratulations. Make your life a blessing for others. Make your life a blessing for others. Opo mga kapatid, sa ating buhay, marami man tayong pinagdadaanan, marami man pagsubok na kinakaharap, huwag tayong matakot. Dahil ang Poong Nazareno, binigay niya ang kanyang pagtanggap sa krus. Tinanggap niya ang mga pagsubok. Namatay siya, ngunit muling nabuhay. Nagtagumpay siya laban sa kamatayan, nagtagumpay siya laban sa kasalanan, o anumang nagpapahirap sa ating buhay. At alalahanin natin ang sinambit na ito ng ating Panginoong Hesukristo. Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito
ay tatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Year 33 AD, nung sinambit niya ang katagang ito. Ngayon ay 2024 na, sa dami ng pinagdaanan ng ating simbahan, bakit nariyan pa rin? Tinutulig sa man. Marami mang pagsubok sa labas at loob ng simbahan, pero nananatili pa din. Bakit? Sinambit ng ating Panginoong Jesucristo. Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Mga kapatid, opo, mapalad tayo na tayo ay naging tagasunod ng Poong Jesus Nazareno na tumanggap ng mga pagsubok dahil sa pagmamahal niya sa atin. Kaya naman, tayo'y malapit sa Kanya at alam natin na yung pag-ibig na yun ay nagtagumpay laban sa kamatayan, laban sa kasalanan, at sa anumang nagpapahirap sa tao. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang ating pinagdinilayan ang simulain ng ating simbahan, manalangin tayo ng may bukas na puso sa ating Diyos Ama para sa sarili nating pangangailangan at ang pangangailangan ng sandaigdigan. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Ang mahal na Papa, ang tagapagmana ng tungkulin ni San Pedro, naway gamitin ng matalino at ayon sa kalooban ng Diyos ang kapangyarihan ng susing ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Sa mga may tungkulin ng pamumuno sa mga lipunan, naway hindi manaig ang kapangyarihan ng kasamaan. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Sa paningin ng mga sumasampalataya, naway hindi mawala si Kristo na kanilang panulukang bato at pundasyon ng buhay. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway maalalayan at matulungan ng kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Sa mga namayapa na sa buhay na ito, naway makatagpo ng kapahingahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Amang pinagmumulan ng lahat ng karunungan, ipinagkatiwala ng iyong anak ang kanyang kapangyarihan sa simbahan. Habang inialay namin ang aming mga panalangin, tulungan mo kaming maging ganap ang iyong kalooban sa amin. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob
Punitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon na itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ang mga inihain naming panalangin ay tunghayan mo, pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katatagang dulot ng paghahain ito, pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliraan at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal makulob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahalabaring Maria ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, Sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, papapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon, sa puso ko'y iturong mo. Tunog ng puso mo. Pusong dalisay, ikain mo sa'kin, isang diwang matatag sa puso ko'y ihain, sa piling mo sa tuwing na ako'y ilahi. Iwa mong banal, wag mong ipagkait.
Panginoon, sa puso ko'y ituro mo. Puno ng puso mo. Puso'y tawanan ng kaligtasan, magtibayin sa akin tapat na kalooban. Landas mo ay aking ihahayag, may sala sa'yo ay mapapanatag. Ginoon, sa puso ko'y ituro mo. Puno ng puso mo. Mag-alay man ako, susunuging handog sa iyong dambanay, di kalugot-lugot. Pusong nagsisisi, tanging tapat sa'yo. Pusong nagmamahal, pusong laan sa'yo. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo. Puno ng puso mo. Dunong ng puso mo. Announcement. Maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene Devotion and Discourse. Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos po ng banal na misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang po muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal, ngayong ginugunita si Santo Domingo, ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong sambayanan, na napanariwa at napamunga sa kanyang pangangaral, at naway matulungan ng kanyang pagdarasal, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan
na may utang na loob na tinatanaw. Basan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin at pagpalain kayo kasama ng inyong mamahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inihinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, niluwalhati namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, ikarangal ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.